Sa unang 3 taon ng pananakop ni Vladimir Putin, nakatuon ang Ukraine sa depensa. Kailangan nilang gawin iyon. Mas marami pang teritoryo ang nasakop sana ng mga puwersa ng Russia kung hindi dahil sa matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine. Gayunpaman, hindi sapat ang depensa lang para manalo sa digmaan. Alam ito ng Ukraine. Kaya naman noong 2025 nagpakilala ito ng isang mabagsik na bagong estratehiya na layuning pahirapan ang mga Ruso hanggang sa sila ay sumuko. Ginagawang bangungot ng Ukraine ang buhay ng mga karaniwang sibilyan sa Russia. At ito pa lamang ang simula ng isang pangmatagalang plano na layuning tuldukan ang pamumuno ni Putin ng tuluyan. Upang magsimula, mahalagang linawin muna natin ang isang bagay. Ang layunin ng Ukraine na pahirapan ang buhay ng mga tao sa Russia ay hindi nangangahulugang direkta na silang aatake sa mga sibilyan. Iyan ay taktika ni Putin. Isa ito sa mga ginagamit ni Putin, leader ng Russia, na may malupit na epekto sa buong digmaang sinimulan niya. Ayon sa United Nations, mula Disyembre 1, 2024 hanggang Mayo 31, 2025, pumatay ang Russia ng 968 sibilyan at nasugatan pa ang 4,807 iba pa. Ito ay kumakatawan sa 37% pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Noong Hunyo, lalong tumindi ang mga pag-atake ng Russia laban sa mga sibilyan ng Ukraine. Ayon sa United Nations Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine, ang mas malalaking pag-atake ng drone ni Putin sa mga lungsod ng Ukraine ay nagresulta sa pagkamatay ng 232 katao at pagkasugat ng 1,343 noong buwan na iyon lamang. Ipinahayag ng pinuno ng misyon, si Daniel Bell, kung ano talaga ang estratehiya ng Russia. Dumaranas ang mga sibilyan sa Ukraine ng pagdurusa na hindi pa nakita sa loob ng 3 taon. Ang pagdami ng mga pag-atake gamit ang long-range missile at drone sa buong bansa ay nagdulot ng mas marami pang kamatayan at pagkawasak sa mga sibilyan na malayo sa linya ng labanan. Sinabi niya habang inilalantad ang mga bilang na maaaring madaling sundan ng Ukraine ang yapak ni Putin gamit ang kanilang bagong estratehiya. Marami itong long-range na drone at missile na maaaring magdulot ng pinsala. Ang pinsala ni Putin sa Ukraine ay maaari ring makaapekto sa mga sibilyan ng Russia, pero hindi ganoon kumilos ang Ukraine. Mas interesado ito sa mga lehitimong target militar kaysa sa walang saysay na pagdanak ng dugo. At ayaw rin nitong bigyan ng pagkakataon si Putin na palabasin na terorista ang Ukraine na nagbabalik sa matalinong bagong estratehiya ng Ukraine. Kung hindi direktang pag-atake sa mga sibilyan, ano nga ba ang ginagawa ng Ukraine para gawing bangungot ang buhay sa Russia? May sagot ang National Security Journal sa tulong ng isang reporter na ang pangalan ay Steven Silver. Noong Hulyo 28, isinulat ni Silva na plano ng Ukraine na gawing imposibleng maging normal ang buhay para sa karaniwang Ruso. Plano nitong dalhin pabalik sa Russia ang digmaang sinimulan ni Putin, hindi sa pamamagitan ng pagpatay ng mga sibilyan, kundi sa sistematikong pag-abala sa buhay ng mga sibilyan, hanggang sa punto na hindi na nila kayang baliwalain ang digmaang isinusulong ni Putin. Ang Moscow ay isa, at mananatiling pangunahing target ng kaguluhang ito. Gayunpaman, umaasa ang Ukraine na maisa sa katuparan nito ang bagong estratehiya sa buong Russia upang ipakita sa lahat ng sibilyang Ruso na ang digmaan ni Putin ay maaaring makaapekto sa kanila, tulad ng epekto nito sa Ukraine. Ang mga long-range na drone ang nasa sentro ng estratehiyang ito. Ang layunin ng Ukraine, na tatalakayin pa ng mas detalyado mamaya sa video, ay ilapit ang populasyon ng Russia na hanggang ngayon ay tila hindi gaanong apektado ng digmaan sa Ukraine at iparanas ito sa kanila. At sa pamamagitan ng pagpaparanas na iyon, umaasa ang Ukraine na makakalikha ito ng matinding hindi pagkakasya sa loob ng Russia na mapipilitan si Putin na pag-isipang muli ang kanyang pananakop. Susi sa bagong estratehiyang ito ng Ukraine ang paglikha ng mga problema sa paglalakbay para sa mga tao ng Russia. Maaring kakaiba ang paraang iyon. Ang mga problema sa paglalakbay ay maaaring maliit na abala lang, oo, pero sapat ba talaga ito para baguhin ang pananaw kay Putin sa loob ng Russia? Posible, at dahil sa isang simpleng dahilan, ang laki ng Russia ay ginagawa ang kakayahang maglakbay na isang pangangailangan para sa karaniwang Russian. At kahit para sa mga Russian
na hindi kailangang maglakbay ng malalayong distansya para makita ang kanilang mga kaibigan o kamag-anak sa ibang oblast, sapat na ang mga abala para mawala ang ilang taong ipon nila. Ang Ukraine ang lumilikha ng mga problemang ito sa paglalakbay gamit ang kanilang mga long-range na drone strike. Ang mga drone na iyon, na pangunahing tumatarget sa mga pasilidad militar at langis ng Russia, ay may pangalawang layunin na ipasara ang mga paliparan ng bansa. Pansamantalang pagsasara lamang ang mga iyon. Ngunit kailangan itong gawin ng air defense ng Russia sa tuwing may nababatid na banta mula sa himpapawid. Siyempre, hindi maaaring isugal ni Putin ang posibilidad na ang sarili niyang air defense ang aksidenteng makabagsak ng isang komersyal na eroplano na puno ng mga pasaherong Ruso. Kaya napipilitan ang Russia na gawin ang mahirap na desisyon na isara ang biyahe sa himpapawid tuwing nagpapakawala ng drone strike ang Ukraine. Kung may alinlangan man tungkol sa kahalagahan ng bagong aspekto ng estratehiya ng Ukraine na ito, isinulat ng Novaya Gazeta noong Hulyo 14 na sinasadya ang mga pagsasara ng paliparan na ito at nagiging mas madalas na ito. Sinasabi nito na napilitang magsara ang mga paliparan sa Russia ng 600 at 4 na beses mula nang simulan ni Putin ang kanyang digmaan. Ang 3.5 taong digmaan ay nagresulta sa average na 172 na pagsasara ng paliparan taon-taon. Ngunit hindi ito nagpapakita ng kompletong larawan. Ang totoo, ngayong 2025 ay mas marami ang mga pagsasara ng paliparan kaysa sa anumang taon ng digmaan, na umaabot sa 75% ng lahat ng ito sa unang 6 na buwan pa lang ng taon. Mula 2000 at 22, 2000 at 24, 100 at 49 na paliparan ang nagsara. Mas mababa ito sa taunang average, na nagpapakita na hindi naging focus ng Ukraine ang mga paliparan sa malaking bahagi ng digmaan. Ang 455 sa 600 at 4 na pagsasara o 75% ay naganap noong 2000 at 25. Hindi ito isang pagkakataon lang. Isa itong pattern na nagpapakita sa atin ng eksaktong layunin ng Ukraine sa bago nitong estratehiya. Patuloy na dumarami ang mga numero. Sinasaklaw din ng parehong ulat ng Novaya Gazeta ang panahon ng matinding pagkaantala sa aviation na pinilit ng Ukraine sa Russia mula Hulyo 5 hanggang Hulyo 7. Sa loob ng 3 araw, napilitan ang Russia na ilihis ang 88 na mga flight dahil sa mga drone ng Ukraine. Dagdag pa rito, 1,900 pa ang naantala at 500 naman ang kinansela. Tinataya ng Novaya Gazeta na naapektuhan ng abala ang 40,000 na mga pasahero. Nakaranas silang lahat ng mabilis at matinding patikim ng katotohanang maaaring magdulot sa kanila ng malalaking problema ang digmaan ni Putin. Ipinakita ng The Guardian ang ilang mga mukha ng tao sa abalang dulot ng Ukraine. Nakausap nito sina Vladimir Shevchuk at ang kanyang asawa habang sila ay nakaupo at stranded sa Sheremetyevo Airport sa gitna ng kanilang mga maleta. Dapat sana ay papaalis ang pamilya sa isang flight patungong Turkey para sa kanilang matagal nang inaasam na bakasyon sa tag-init. Naiwan sila sa paliparan ng 1 araw at gabi dahil sinuspinde ang lahat ng flight. Matapos matulog sa malamig na semento ng paliparan, nagising sila sa anunsyo na na-reschedule ang kanilang flight para sa susunod na linggo. Nag-ipon kami para sa trip na ito ng 1 taon, sabi ni Shevchuk sa The Guardian. Hindi na namin marireimburse ang hotel at renta ng sasakyan at hindi rin talaga namin kayang i-reschedule. Siyempre, maliit lang ang ganitong abala kung ikukumpara sa araw-araw na kinakaharap na mga kalupitan ng mga mamamayan ng Ukraine dahil sa digmaan ni Putin. Ngunit hindi ibig sabihin na walang epekto ang pagiging maliit. Ang pamilya Shevchuk ay isa lamang sa libu-libong napilitang harapin ang ganitong uri ng mga problema sa paglalakbay. At sa bawat nakansela o naantalang flight, libu-libong dolyar ang nawawala mula sa mga bank account ng mga karaniwang Ruso. Kahit na nare-reschedule ang mga flight, tulad ng nangyari sa pamilya Shevchuk, hindi pa rin ito nakakatulong pagdating sa mga hotel, sasakyan, at iba pang bagay na nabayaran na. Pinapayagan ng bagong estratehiya ng Ukraine na tamaan ang mga tao ng Russia sa kanilang bulsa sa panahon na nahihirapan na sila dahil sa naghihirap na ekonomiya ng bansa. Nagkaroon ng kaunting magandang balita ang mga taong ito noong Hulyo nang i-anunsyo ng sentral na bangko ng Russia
nababawasan nila ng 2 puntos ang base interest rate ng bansa. Kahit na may 2 puntong bawas, kailangang harapin ng mga Ruso ang 18% na interest rate sa anumang pautang na kukunin nila. Laganap din ang implasyon sa Russia. Umabot ito ng 74% noong Hunyo. Muli, ito ay pagbaba kumpara sa nakaraang buwan, pero mataas pa rin ang antas ng implasyon. Bukod dito, may 3 buwan ang Russia noong 2000 at 25 na lumampas ng 10% ang implasyon. Ibig sabihin ng mga problemang pang-ekonomiyang ito, hindi na kasing halaga ng dati ang ruble ng mga karaniwang Russian. Ang mawalan pa ng pera dahil sa abalang pagbiyahe ay siyang pinakaayaw ng mga sibilyang ito. At hindi lang mga sibilyan ng Russia ang nakakaramdam ng paghihigpit sa pera dahil sa bagong estratehiya ng Ukraine. Pati mga airline ng Russia ay nalulugi ng milyon-milyong dolyar. Ayon sa Kiev Independent, ang nabanggit na abala na nangyari mula Hulyo 5 hanggang Hulyo 7 ay tinatayang nagdulot ng halos dolyar 254 milyon na pagkalugi sa mga airline. Bawat nakanselang flight, kung gagamit ng Boeing 737-800 ay maaring magdulot ng hanggang 284,000 dolyar na pagkalugi sa isang airline. Kapag isinama ang gastos sa gasolina, bayad sa crew, serbisyo sa paliparan, at ang nawalang kita dahil sa pagkawala ng mga pasahero. Kahit ang naantalang flight ay may mabigat na gastos. Bawat 4 na oras ng pagkaantala ay nagkakahalaga ng hanggang 19,000 dolyar sa isang airline. Kaya hindi lang mga biyahero ng Russia ang naapektuhan ng bagong estratehiya ng Ukraine, kundi pati na rin ang mismong mga airline na nagpapadali ng paglalakbay. At muli, lahat ng ito ay bahagi ng pagsisikap ng Ukraine na gawing hindi komportable ang buhay ng mga tao sa Russia sa abot ng kanilang makakaya, maliban na lang sa pagpatay sa kanila. Maaaring ang pangmatagalang layunin ay mapilitan ang pagkalugi ng mas maraming Russian airline hanggat maaari. Araw-araw, hindi lamang pagkaantala ang nararanasan ng mga Ruso, kundi mas kaunti na rin ang kanilang pagpipilian sa paglalakbay. At parang hindi pa sapat ang mga problema ng mga airline ng Russia, may panibagong suliranin na namumuo, hacking. Noong Hulyo 28, iniulat ng The Guardian na isang pro-Ukraine na grupo ng hacker ang nagawang magsagawa ng cyber attack sa mga sistema ng Aeroflot, na isang airline ng Russia. Bagamat wala pang masyadong detalye tungkol sa uri ng pag-atake o kung paano ito nangyari, alam na isang grupong tinatawag na Silent Crow ang umako ng responsibilidad. Sa isang pahayag na inilathala ng grupo, inihayag ng Silent Crow na nakipagtulungan ito sa isang Belarusian hacking team na tinatawag na Cyber Partisan, na naiuugnay din sa mga pro-Ukrainian na aksyon sa panahon ng digmaan. Ang resulta ng hacking attack ay halos kapareho ng nakikita kapag nagpapadala ang Ukraine ng mga long-range drones sa Russia. Kinansela ng Aeroflot ang 50 sa mga flight nito at naantala ang hindi bababa sa 10 pabatay sa Reuters at The Guardian. Ang hack na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon para sa airline. Hindi iyon barya-barya. Malaking dagok ito sa kalagayang pinansyal nito. At uri ito ng problema na hindi basta-basta mawawala sa lalong madaling panahon. At may malinaw na dahilan kung bakit. Alisin natin sa usapan ang insidenteng ito ng hacking. Halos lahat ng mga kamakailang pagsasara ng paliparan sa Russia ay resulta ng paglulunsad ng Ukraine ng malalayong pag-atake sa teritoryo ng Russia gamit ang kanilang mga long-range na drone. Hindi direktang tinatarget ng mga pag-ataking iyon ang mga paliparan ng Russia. Walang mga bomba ang bumabagsak sa tarmac o mga eroplanong Ruso na nasusunog dahil sa mga drone ng Ukraine. Sa halip, tinatamaan ng Ukraine ang mga pangunahing target militar ng Russia sa pamamagitan ng malalayong pag-atake. Nagkataon lang na malapit ang mga iyon sa mga paliparan, kaya napipilitang magsara ang mga ito. Ito ay parang isang paraan ng pagtama sa 2 ibon gamit ang isang bato. At lalo pa itong naging matindi ngayong 2025. Kinakaharap ng Russia ang malalang suliranin ng malalim na pag-atake bunsod ng pagpapaigting ng Ukraine sa kanilang mga drone strike sa pagtatapos ng Marso. Iniulat ito ng Radio Free Europe Radio Liberty. Ang sektor ng enerhiya ng Russia ay nakaranas ng dolyar 714 milyon na pinsala mula sa malalim na pag-atake ng Ukraine mula Setyembre 2000
at 24 hanggang Pebrero 12, 2025. Ang bilang na iyan ay mula sa pagsusuri ng mahigit 100 satellite images na nagpapakita ng bago at pagkatapos ng mga pangunahing energy site ng Russia. Isang pag-atake ng Ukraine sa Toropets ang nagdulot din ng pagkawala ng Russia ng nasa pagitan ng 30,000 at 100 at 60,000 tonelada ng bala. Ayon sa parehong ulat, kailangang palitan ang mga balang iyon na nagdudulot ng dagdag na gastos para sa Russia. Ang pagkasira nito ay nangangahulugan na hindi na ito makakarating sa mga frontline. Nababawasan ang presyon sa mga puwersa ng Ukraine dahil dito na nangangahulugang mas tatagal pa ang digmaan. Habang humahaba ang digmaan, mas magiging epektibo ang long-range attacks ng Ukraine sa pagdulot ng pinsala at paglikha ng karagdagang problema sa mga Ruso. Ang digmaan ni Putin ay nagkulong sa mga mamamayan ng Russia sa isang malupit na siklo. Ayon sa Kiev Independent, ang malalayong pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng mahigit 10 bilyong pinsala sa Russia mula Enero hanggang Mayo 2025. Naging makabuluhan ang mga pag-atake ng Ukraine sa kabila ng laki ng Russia. Hindi kayang protektahan ni Putin ang 27 milyong milya kwadradong teritoryo ng Russia gamit ang nauubos na depensa sa himpapawid nito. Itinuro ng United 24 Media noong Hunyo. Tatamaan ang mga pangunahing target militar. Russia ay walang masyadong magagawa tungkol sa katotohanan iyon, kahit hindi direktang matamaan ng Ukraine ang mga target. Bawat drone na ipinapadala nito sa Russia ay may kakayahang magdulot ng pagsasara ng mga paliparan dahil lang sa presensya nito. Para lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin, hindi naman mukhang matatapos agad ang estratehiyang ito ng malalim na pag-atake. Noong Nobyembre, itinakda ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang layunin na makagawa ng 3,000 na long-range na drone sa 2025. Ang malaking produksyon na iyon ay magbibigay sa Ukraine ng halos 2,000 at 500 drone bawat buwan para ipagpatuloy ang kanilang malalimang pag-atake. Inanunsyo rin ng Ukraine na nakagawa sila ng drone na kayang bumiyahe ng hanggang 1,864 milya noong Marso, na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para umatake ng mas malalim sa loob ng Russia at magdulot ng mas marami pang pagsasara ng mga paliparan. Nakikipagtulungan ang Ukraine sa mga kaalyado nito upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa malalimang pag-atake. Noong Hunyo 23, iniulat ng The Guardian na nagkasundo ang Ukraine at United Kingdom na magsani-puwersa para sa paggawa ng mas marami pang long-range na mga drone maaaring gamitin ng Ukraine upang saktan ang Russia. Ngayon, nabanggit sa panimula ng video na ito data ang ginagawa ng Ukraine ngayon ay simula pa lamang. Ito ang ibig sabihin noon. Natukoy ng Ukraine na ang malalalim na pag-atake ang susi para lumikha ng bangungot para sa mga tao ng Russia. Habang nakatuon ito sa paggawa ng mas maraming long-range na drone kaysa dati, mas magiging karaniwan pa ang ganitong uri ng mga pag-atake. Bawat pag-atake, mas dumaraming paliparan ang pansamantalang isinasara. Nawawalan ng pera ang mga karaniwang Ruso at ang mga airline na nagseserbisyo sa kanila. Paulit-ulit lang ang siklo na nagdudulot ng mas maraming sakit sa bawat pagkakataon. Kaya paano tumutugon ang Rusya sa lahat ng ito? Hindi ito makakatugon gamit ang mas maraming air defense. Sobrang nipis na ng mga iyon, kaya napipilitan si Putin na palitan ang mga sistema. Nag-set up siya sa Asia para palawakin ang kanyang impluensya sa kontinenteng iyon gamit ang mga pain para maibalik niya ang mga sistemang iyon sa Rusya, ayon sa ulat ng United 24 noong Mayo. At kahit dagdagan pa ng mas maraming depensa sa himpapawid, hindi rin iyon makakatulong. Ang mga sistemang iyon na nagpapaputok ng kanilang mga bala at misil, kasama ng mga drone ng Ukraine, ang pangunahing dahilan kung bakit nagsasara ang napakaraming paliparan. Hindi, mas simple ang tugon ni Putin. Pinapatay niya ang mobile internet para sa libu-libong tao sabay-sabay. Noong Hulyo 28, iniulat ng New York Times na nagsimulang patayin ng mga awtoridad ng Russia ang mga mobile internet network. Walang malinaw na pattern at kadalasang tumatagal ng ilang oras. Tugon ito sa patuloy na banta ng drone mula Ukraine. May lohika sa likod ng mga shutdown na ito. Ayon sa The New York Times, maaaring gamitin ng mga drone ng Ukraine ang mobile connection ng mga teleponong ito para tulungan silang makarating sa kanilang mga target.
Kapag pinatay ang mga koneksyon, maaaring mapatigil ang mga drone. Pero pabor lang yan sa Ukraine. Lalo na kung matatandaan na ang bago nilang estratehiya ay tungkol sa paglikha ng kaguluhan sa araw-araw na buhay ng mga Ruso. Gaya ng pagsasara ng mga paliparan, bawat oras na pagkawala ng koneksyon sa mobile internet ay nagsisilbing paalala sa mga tao sa Russia na ang kanilang pinuno ang nagtulak sa kanilang bansa sa isang digmaan na ngayon ay may epekto na sa kanilang araw-araw na buhay. Maari pang sabihin na mas epektibo pa ang mga internet shutdown kaysa sa pagsasara ng mga paliparan. Libo-libong tao ang maaapektuhan ng pagkansela at pagkaantala ng mga biyahe. Ang tugon ng Russia sa mobile internet, posibleng makaapekto sa milyon-milyong tao. Lalo na ito ang kaso kapag isinasaalang-alang na ang mga mobile phone ang madalas na tanging paraan ng karaniwang Russian para makakonekta sa internet. Dagdag pa ng National Security Journal. Kaya hindi basta-basta makakagamit ng laptop ang karamihan sa mga Russian para muling makapag-browse. Kapag nawala ang koneksyon sa mobile, wala ng internet ang karaniwang Russian hanggang sa may hindi nakikitang awtoridad na magdesisyong ibalik ito. Lahat ng ito ay bumabalik sa isang bagay na nabanggit kanina sa video, ang mga layunin ng Ukraine sa bago nitong estratehiya. Kita na agad na umaasa ang Ukraine na gawing sobrang abala at nakakainis ang araw-araw na buhay ng mga karaniwang Russian hanggang sa hindi na nila kayang balewalain ang katotohanan na may mabagsik na digmaan na nangyayari. Malayo man sa kanilang paningin. Yan ang unang layunin. Bawat saradong paliparan at nawalang koneksyon sa mobile internet ay parang sampal sa mukha ng bawat Russian na apektado. Tinitiyak ng mga paalalang ito na hindi mananatiling hindi nakikita ng mga tao ang digmaan sa Ukraine. Nangyayari ito, naaapektuhan sila, at umaasa ang Ukraine na sapat na ang mga abalang ito para magalit sila. Sa isang perpektong mundo, ang galit na iyan ay mauuwi sa isang pag-aaklas laban kay Putin at sa kanyang pananakop. Ngunit mukhang imposible na iyon. Iminumungkahi ng The Guardian na matagal nang isinuko ni Zelensky ang anumang pag-asa na kaya niyang hikayatin ang karaniwang Ruso natutulan ang digmaan. Hindi ibig sabihin noon na wala talagang oposisyon sa Russia. Ayon sa isang survey noong Nobyembre 2024 ng Journal of Democracy, 57% ng mga Ruso ang pabor sa tigil putukan sa digmaan sa Ukraine, habang 35% lamang ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng labanan. Iyan ay palatandaan na kung anuman ang interes noon para sa pananakop ni Putin ay nagsisimula ng humina. Ngunit hindi maaaring umasa si Zelensky sa pagbawas ng interes na iyon upang tuluyang mabago ang opinyon ng publiko laban kay Putin hanggang sa mapatalsik ang leader ng Russia. Ngunit hindi ibig sabihin noon na sumuko na si Zelensky sa pag-asa na mapaalis si Putin sa kapangyarihan sa Russia. Kahit di niya makumbinsi ang mga taga-Russia na gawin ang trabaho, kaya pa rin niyang gawin ito. Bunga ng matinding pagkalugi ng pera na dulot ng deep strike strategy ng Ukraine laban sa Russia. Araw-araw, libo-libong dolyar ang nalulugi sa mga Ruso dahil sa bagong paraan ng Ukraine. Ang mga negosyo nito at si Putin mismo ay nalulugi ng daan-daang milyon. Kung hindi man bilyon, sa panahon na hirap na ang ekonomiya ng Russia, iyan ang pangunahing layunin. Umaasa ang Ukraine na ang bagong estratehiya nito ay magdudulot ng napakataas na gastusin sa Russia na mapipilitan si Putin na tapusin ang digmaan. At kung matatapos ang digmaan na iyon nang hindi nakakamit ni Putin ang layunin niyang mapasama ang Ukraine sa Russia, magiging mahina si Putin laban sa sino mang gustong pumalit sa kanya. Ngayon, hindi lang malalalim na pag-atake ang nagdudulot ng problema kay Putin at sa kanyang mga tao. Kakabunot lang ng Ukraine sa ugat ng Russia, pinapatuyo na ang mga linya ng langis nito na nagdudulot ng mas maraming problema kay Putin, sa kanyang militar at sa mga tao. Matuto pa sa panonood ng aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong taktika na ginagamit ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia.